Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1131. Mapanghamong. Lamang kapag ang lahat ay malapit ng maghanap at makita ang mukha ng Chief Instructor. Si Bellamy Blake, na nakatayo din sa entablado, ay biglang sumigaw na parang isang bolt mula sa wala. Sa sandaling ito, ang nakamamatay na layunin na lumalabas mula sa katawan ni Bellamy ay malaki, ang pag-iwas ng maraming mata ng mga tao hanggang sa sila ay yumuko na lamang. Maaari lamang nilang hawakan ang kanilang mga ulo sa sandaling ito, tanging ang matapang na paghinga sa kanilang mga tingin sa Chief Instructor. Tanging ang mga admiral at commander mula sa hukbo ay maaaring makita ang mukha ng Chief Instructor, ngunit maaari lamang nilang gawin ito, nang hindi malinaw, walang sinuman ang darating na pakiramdam na magastos sa sandaling ito. Ito ay dahil ginawa ito ni Bellamy. Ang punong tagapagturo ay ang kathang-isip ng militar, isang living legend. Ito ay walang paggalang upang tumingin ng direkta sa kanya sa okasyon na ito. Kahit na ang punong tagapagturo mismo ay hindi maaaring mag-aalaga tungkol dito, si Bellamy, bilang subordinate ng punong tagapagturo, hindi maaaring pahintulutan ang sinuman na mapalitan ang Diyos na hinahangaan niya. Sa entablado, sinabi ni Harvey na walang malasakit. Bellamy, ito ay isang bulwagan, hindi ang larangan ng digmaan. Tayo'y alisin ang nakamamatay na layunin. Si Bellamy ay mabilis na nagsalutid at sinabi, "Oo, Chief Instructor." Tulad ni Bellamy, tinaanggal agad ang kanyang nakakamatay na aura, ang kapaligiran na nakuhang muli ng kaunti. Ngunit, sa kabila nito, walang manggahas na itaas ang kanilang mga ulo sa sitwasyong ito. Naunawaan na nila na wala silang karapatan na makita ang mukha ng Chief Instructor. Samantala, kinuha ni Harvey ang isang sulat ng appointment, isang medalya na may isang dragon, at sinabi sa isang malalim na tinig, "Ipinahahayag ko na mula ngayon si Bellamy ay ang magiging commander, ang unang in command ng Southlight Military." Si Bellamy ay lumuhod sa lupa sa kaguluhan sa pagdinig sa appointment na ito. Ito ang pinakamaluwalhating sandali sa kanyang buhay. Sa kanyang isip, si Bellamy, na umalis sa kampo ng sword, ay hindi kailanman na naisip na siya ay pinalamutian ng Diyos isang araw. Idinikit ni Harvey ang medalya sa balikat ni Bellamy. Ito rin ang ibig sabihin nito. Mula sa sandaling ito, si Bellamy ay mapoprotektahan ang bansa, ang pagbantay sa gate ng Southlight. Ang mga kapatid mula sa kampo ng sword ay mahusay, sinabi ni Harvey na may isang ngiti. "Salamat sa papuri, punong tagapagturo." Si Bellamy ay nasa sabik na parang ang papuri ng pahinga mula sa kay Harvey ay mas nakapagpapalusog kaysa sa pagiging unang utos ng Southlight. Si Harvey ay tumango. Hindi niya iniwan ang entablado sa unang pagkakataon. Sa halip, naskanya ang karamihan, na nagtawa, at nagsabi, "Ngayon, mayroon na tayong bagong first in command ng Southlight. Ito ay isang magandang bagay. Ang isang party ay inihanda para sa lahat sa labas. Pagkatapos, ang lahat ay maaaring pumunta at magkaroon ng isang liwanag na pagkain." Bukod dito, narinig ko na ang ilang mga tao ay may isang bagay na gustong magulat sa akin. Dumating ang isa. Si Harvey ay nakapaligid pagkatapos ng pagsasalita. Ang apat na Diyos ng digmaan ay mabilis na nanatili sa tabi niya, na nagpo-protekta sa kanya. Nagbigay si Ethan ng sulyap bago siya umalis. Sa lalong madaling panahon, isang sarhento mula sa kampo ay tinulungan si Keith Yates, na nakahiga ng tamad sa sandaling ito at sa kaliwa. "Sir, ang aking ama ay..." Si Finn Yates ay nagtanong nito. Ang sarhento na nagbabantay ay tumingin pabalik at sinabi ng walang malasakit, si Keith ay nasaktan ng punong tagapagturo at nasugatan ng kanyang di nakamamatay na layunin. Ngunit, sa kasamaang palad, kailangan niyang pumunta sa ospital ng militar upang gamutin ang kanyang mga pinsala. Tinataya na hindi ito pagalingin sa loob ng ilang buwan. Kailangan mong pasalamatan ang punong tagapagturo. Kung hindi niya pinipigilan ang kanyang di makatwirang layunin sa oras, si Keith ay patay na. "Ano?" Nabigla si Finn. Bagaman alam ni Finn na ang punong tagapagturo ay napakalakas,
hindi niya naisip na ang kanyang ama ay magwawakas tulad nito dahil lamang nakita niya ang mukha ng Chief Instructor. Sa sandaling ito, bagaman ang mga tao ng pamilyang Yates ay isang maliit na nagulat, walang isang darating na sabihin kahit ano. Si Lola Yates, ang uncle ay naging katulad nito. Makakaapekto ba ito sa plano ng Yates family? Nag-aalala si Phoebe ng husto. Gayunpaman, ang konserimento ni Phoebe Yates ay hindi kung ang katawan ni Keith Yates ay maaaring mabawi. Ang kanyang pinag-aalala ay ang tungkol sa kung ang mga kaayusan ni Keith ay ginagamit pa rin. Pagkatapos ng lahat, ayon sa plano, isang bagay ang mangyayari sa pagitan niya at ng punong tagapagturo. Sa ibang pagkakataon ngayon, si Carson Cloud at Callum Robbins ay lumakad din sa sandaling iyon na may pag-aalala na hitsura. Lola Yates, si Keith na nangyari ang katulad nito, maaari pa ba nating hawakan ng magawa ang mga bagay na inayos ng tatlong pamilya? Ang kutis ni Lola Yates ay kakilakilabot. Si Keith na nagtatapos tulad nito ay tiyak na lampas sa kanyang pag-asa. Gayunpaman, siya ay kalmado at sinabi, ang lahat ng mga bagay ngayon ay inayos ni Keith. Kaya, kahit na hindi na siya dito, hanggat ang kawani ay sumusunod sa orihinal na plano, hindi ito magulo ang aming mga plano. Ngunit ngayon, dahil wala na kaming Keith na nakikipagtulungan sa amin mula sa loob ng pamahalaan, dapat tayong mag-ingat kapag kumilos tayo pagkatapos nito at tandaan na huwag pukawin ang punong tagapagturo. Oo. Ang lahat ay gagawin ayon sa iyong mga tagubilin, Lola Yates. Nagpalabas si Callum at Carson ng hininga ng kaluwagan. Maganda ito hanggat maaari nilang matugunan ang punong tagapagturo. Pagkatapos ng lahat, itinuturing nila ang punong tagapagturo bilang kanilang huling resort. Sa kabilang panig, si Chris Leo ay tumayo sa sandaling ito at tiningnan si Sheldon Xavier, na nakaupo mismo sa tabi niya. Pagkatapos, sinabi niya, Sir Xavier, ipinagkatiwala ko ang aming mga miyembro ng pamilyang Leo sa hukbo upang kumonsulta sa punong tagapagturo dati. Sumasang-ayon ang punong tagapagturo na maging saksi sa kasal namin pareho ni Miss Xavier at ako. Dumating na ang oras. Mangyaring, nadama ni Chris ang kasiya siya sa sandaling ito. Nais ni Sheldon na sabihin ang isang bagay ngunit sa wakas ay napasinghap na lang siya. Sa kabaligtaran, si Yvonne ay tumayo ng walang kabuluhan. Dahil siya ay nakaupo sa unang hilera, halos hindi niya makita ang balangkas ng figure na siya ay pamilyar sa silhouette na iyon. Kahit na hindi niya nakita ang mukha, ngunit sigurado siya na ito ang taong napalampas niya. Gayunpaman, bakit ang taong iyon ay sumang-ayon na maging saksi niya at ni Chris sa kasal nila? Maaaring ito ay natatakot siya sa pamilyang Leo mula sa Hong Kong. Gayunpaman, hinuhusgahan mula sa pinangyarihan ngayon, ang kanyang katayuan sa dakilang bansa ay mataas pa rin. Bakit niya ginagawa ang ganoong bagay? Si Yvonne ay nalilito sa sandaling iyon. Siya at si Chris ay lumakad sa pasukan ng reception room sa ilalim ng pagtulak ng mga miyembro ng pamilyang Xavier. Halika, ang isang walang malasakit na tinig ay nagmula sa reception room. Si Chris at Yvonne ay pumasok sa silid. Samantala, hindi magawa ni Chris Leo na itaas ang kanyang ulo. Sa halip, siya ay naghahatid ng maingat na pinili na regalo sa parehong mga kamay. Pagkatapos ay yumukod siya at sinabi, pagbati upang matugunan ka, Chief Instructor. Ako si Chris Leo mula sa pamilyang Leo mula sa Hong Kong. Naghanda ako ng isang maliit na regalo para sa iyo ngayon. Mangyaring tanggapin ito, malakas ang loob mo. Si Ethan Hunt, na nasa gilid, ay malamig na nagsalita. Nagdadala ka ng ganitong uri ng bagay upang iinsultuhin ang punong tagapagturo. Gusto mo bang mamatay? Ang tuhod ni Chris ay biglang lamambot, at halos siya ay lumuhad pagkatapos marinig ang mga salita ni Ethan. Siya ay mabilis na yumuko ng 90 antas. Siya ay sumiklab sa isang malamig na pawis at sinabi, hindi ako maglakas loob na gawin ito. Pakiramdam ko ay nagrereklamo sa paghiling ng punong tagapagturo na maging ating patuto, kaya nag-alay ako ng isang maliit na regalo. Sa sandaling ito, hiniling ito ni Chris sa isang mahusay na paraan kung alam niya na ang punong tagapagturo ay isang kamahalan, kung gayon ay hindi siya maghahanda ng anumang bagay.
Ito ay dahil ang isang malaking shot ay walang kapantay sa parehong kapangyarihan at kayamanan. Kaya, paano siya kulang ng isang maliit na kayamanan? Dahil hiniling niya na dumating, ang lahat ng kailangan niya upang dalhin ang katapatan at pagbigkas ng kabataan ng Liu family mula sa Hong Kong. Sa sandaling iyon ang likod ni Chris ay basa sa malamig na pawis, si Harvey York, na nakaupo sa sofa, ay nagsabi sa isang walang malasakit na tono, "Ikaw ba, ang nagnanais sa akin na maging iyong saksi? Bukod dito, gusto mo akong masaksihan sa iyo na mag-asawa ng aking babae." Si Chris ay nagalit ng ilang sandali matapos marinig ito. Pagkatapos ay hindi niya sinasadya ang kanyang ulo. Gayunpaman, ang kanyang mukha ay nagbago ng ligaw nang makita niya ang mukha ng taong iyon. Ang kanyang mukha ay naging maputla sa takot. Sa sandaling ito, si Chris, na sa una ay yumuyuko, ay lumabas pababa sa kanyang mga tuhod. Harvey York. Ang chief instructor ay si Harvey. Si Harvey ang maalamat na chief instructor. Hindi siya maaaring maniwala sa katotohanan ito kahit na siya ay pinalo sa kamatayan. Bukod dito, hiniling niya ang punong tagapagturo na maging kanyang saksi. Pinakamahalaga, ang babaeng ito ay talagang babae ng punong tagapagturo. Anong biro? Ito ay ang pinakamalaking biro sa mundo. Samantala, si Chris Liu ay nanginginig sa lahat, at halos namimagati siya. Imposible. Paano siya magiging si Harvey? Hindi ako naniniwala. Dapat itong isang ilusyon. Ang kasalukuyang Chris Liu ay hindi maaaring tanggapin ang mga katotohanan bago siya. Kahit na nakita niya ang tanawin sa harap niya, hindi pa rin siya naniniwala. Tulad ng para sa kay Yvonne, siya ay nagulat. Hindi ito ang pagkakakilanlan ni Harvey at siya ay nagulat dahil nakilala na niya ang tungkol dito. Ang naging nagulat sa kanya sa sandaling ito ay narinig niya si Harvey na nagsasabi ng dalawang salita na babae ko. Samantala, sinabi ni Harvey ng walang interes, "Hayaan si Sir Xavier na papasukin. Kailangan din niyang bigyan ako ng paliwanag sa bagay na ito." Sa lalong madaling panahon, si Sheldon Xavier ay lumakad. Sa sandaling nakita niya si Chris na lumuluhod sa lupa, ang kanyang pagpapahayag ay naging komplikado, at mabilis pa rin siyang yumukod. "Mabuti na makita ka, Chief Instructor. Prince York." Boom! Si Chris ay mabaliw na kung siya ay tinamaan ng kidlat pagkatapos ng mga salita ng pagsalungat. Bukod dito, hindi siya bobo. Nagkaroon na ng isang beat ng haka-haka sa sandaling ito. Harvey, Prince York, ang Chief Instructor. Ang mga tatlong pagkakakilanlan ay karaniwan ang parehong tao. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga tao na nasaktan ni Harvey ay laging nag-agapi. Iyon ang dahilan kung bakit hindi inimbitahan ngayon si Prince York. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga tao tulad ni Melissa Liu ay kailangang umatras at pumunta sa Hong Kong. Si Harvey ang punong tagapagturo. Sino ang maglakas loob na maaaring hawakan ito? Naaalala na sinabi niya kay Harvey sa Western Restaurant. Naaalala ng sinabi ni Harvey sa kanya na lumuhad at humingi ng paumanhin kapag sila ay nasa paliparan. Kung hindi man, ang pamilyang Liu mula sa Hong Kong ay hindi naiiril. Si Chris sa wakas ay may kaugnayan sa lahat ng bagay sa sandaling ito. Ang punong tagapagturo ay nagbibigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon. Gayunpaman, hindi niya ito pinahahalagahan. Kahit na sinubukan niyang lumayo dito, na gustong makilala ang punong tagapagturo upang makakuha ng mas mataas na katayuan at kapangyarihan. Samantala, ang noo ni Chris ay nagkaroon ng isang katiting ng dugo. Ang kanyang katawan na lumuhod sa lupa ay nanginginig. Elder Xavier, kaya paano mo ipaliwanag ito? Pansamantalang hindi pinansin ni Harvey si Chris, na lumuluhod sa lupa, at nagsalita ng walang bahala. Si Sheldon ay naghigpit at nagsabi lamang pagkatapos ng mahabang panahon, "Mula ngayon, ang pamilyang Xavier ay hindi napipilitin si Yvonne upang gumawa ng kahit ano. Ang alinman sa miyembro ng pamilya na pipilitin si Yvonne bago mapigilan dapat ay maparusahan. Hindi sapat iyon." Sinabi ni Harvey sa walang malasakit, "Mula ngayon pasulong, si Yvonne ay magsasagawa sa pamilyang Xavier. Sino man ang tututol dito, hayaan siyang lumapit sa akin. Sa pamamagitan lamang ng isang pangungusap,
binigkas niya ang kapalaran ng pamilyang Xavier ng Southlight. Oo, si Sheldon ay hindi maglakas loob na makipagtaltalan sa sandaling iyon, kahit na siya ang unang utos ng Southlight. Ito ay dahil alam niya ng napakahusay na kung hindi niya ito nagkaroon ng pagkakakilanlan na ito, ang unang in command, hindi na siya magkakaroon ng pagkakataon na tumayo sa harap ng taong ito ngayon. Maaari lamang siyang tumahimik, tulad ng para sa Leo family mula sa Hong Kong, panatilihin ang iyong mga kamay sa labas ng Southlight, o gusto mo ba akong tulungan ka? Sinabi ni Harvey nang walang interes. Nanginginig si Chris matapos marinig ito. Ito ay tapos na. Ang pamilyang Leo mula sa Hong Kong ay nagbabalak sa Southlight para sa maraming taon. Sa wakas, ang lahat ay nasa kasunod ng mga salita mula sa punong tagapagturo. Ang pamilyang Leo mula sa Hong Kong ay dapat na magbigay ng lahat ng bagay sa Southlight dahil iyon ang pinakamagandang pagtatapos at hindi kita papatayin dahil gusto kong magpadala ka ng mensahe. Sabihin sa kay Melissa na pupunta ako sa Hong Kong upang mahanap siya sa lalong madaling panahon. Ngayon, lumayas ka na. Matapos ang pangungusap na ito ang sinabi, nadama ni Chris na parang nakuha niya ang pagpapatawad. Siya ay agad na tumakbo at tumakas sa eksena sa sandaling ito. Pagkatapos ng pag-aayos ni Chris Leo at pagpapadala kay Sheldon Xavier palayo, si Harvey ay tumayo na nakangiti, at nagsabi, Yvonne, ang bagay ay nalutas na. Maaari mong pag-isipan ng mabuti ang iyong trabaho sa hinaharap. Ang ekspresyon ni Yvonne Xavier ay komplikado. Pagkatapos siya ay ngumiti pagkatapos ng ilang sandali. Ang aking mahal na CEO, kailangan mong maging responsable para sa kung ano ang iyong sinabi. Maghihintay ako para sa iyo sa Sky Corporation. Pagkatapos ay umalis na siya pagkatapos na sinalita ni Harvey ang kanyang kamay at sinira ang kanyang ulo. Sa oras na ito, kailangan niyang magsalita tulad nito upang ipaalam sa kay Yvonne na ganap niyang mapupuksa ang mga kadena ng pamilyang Xavier. Gayunpaman, tila na nakuha niya ang kanyang sarili na kasangkot din. Kalimutan ito, ayaw niyang isipin ang tungkol sa sandaling iyon. Si Harvey ay umupo muli at sinabi ng walang bahala, hayaan ang mga tao mula sa pamilyang Robbins at ang pamilyang Cloud ay magkakasama pagkatapos ng isang sandali. Si Callum at Carson ay inanyayahan na pumasok. Ang dalawa sa kanila ay halos nahahabag sa sandaling makarating sila sa mukha ni Harvey. Si Harvey ang chief instructor. Ang dalawang malupit na mga pinuno ay tumingin ng mapotla sa sandaling ito. Wala naman tayong sakit, tama ba? Hindi ba ito ang live-in-in-law, si Harvey York? Si Quinton York ay niluko tayo. Si Callum at Carson ay malapit ng mabaliw sa sandaling ito. Ang live-in na manugang, na lubos na hinamak ng mga ito, ay nagbago sa walang kapantay na pinuno sa mundo na ito ang gawa ng militar. Ang living legend, ito ay hindi may larawan ng isip. Hindi nila maisip ito. Sinabi ni Harvey nang walang babaan, ang oras ay nakakalungkot para sa takot. Ako ang punong tagapagturo. Boom! Ang mga binti ni Callum at Carson ay agad na lumambot. Sila ay parehong lumuhad sa lupa sa parehong oras. Ang pamilyang Robbins, ang pamilyang Cloud, wala akong mga sama ng loob sa iyong mga pamilya. Ngunit pinasimulan mo ang mga mersenaryo sa hangganan upang patayin ako. Paano ko dapat parusahan ka? Sinabi ni Harvey sa isang malamig na boses. Ito. Si Carson at Callum nais na sabihin na si Quinton York ay ang utak sa likod ng lahat ng mga pinapagawa sa kanila. Gayunpaman, hindi nila maaaring sabihin ang isang salita habang nakaharap sa mga walang malasakit na mata ni Harvey. Ito ay dahil naiintindihan nila. Alam ng punong tagapagturo ito. Alam ng punong tagapagturo ang lahat. Walang punto sa pagtatalo sa harap ng punong tagapagturo. Ang pamilyang Robbins at ang Cloud family ay dapat na umatras at pumunta sa pag-iisa mula ngayon. Ang mga kasangkot sa araw na iyon ay dapat mag-ulat sa istasyon ng pulisya sa pamamagitan ng kanilang sarili bukas. Tulad ng sa dalawa sa inyo, dapat kayong mamatay para dito. Boom! Ang mga mukha ni Carson at Callum ay mapotla, at nasira nila sa isang malamig na pawis. Gayunpaman, alam nila nang napakahusay na ang punong tagapagturo ay nagpapakita ng awas sa kanila.
Kung hindi, ang kanilang buong pamilya ay naisakatuparan ng singil ng pagpatay sa punong tagapagturo. Samantala, ang dalawa ay dahan-dahang nakatungo sa lupa at sinabi ng nag-uunahan, "Salamat sa iyong kabaitan, punong tagapagturo." Walang inaasahan na ang dalawang pinakamalaking mga klase na unang pamilya sa Southlight ay mawala sa ilang mga salita lamang. Matapos ang dalawa ay kinuha ng mga sarhento, sinabi ni Harvey ng mahinahon, "Ang pamilyang Yates, nagtataka ako kung anong uri ng palabas ang inihanda nila para sa akin." Si Ethan Hunt, na nasa gilid, ay ngumiti at sinabi, "Chief Instructor, si Keith ay nagkumpisal ng lahat. Inayos niya ang isang sabaw para sa iyo sa tasa ng tsaa na nagsilbi siya ngayon." Ang layunin ni Yates family ay upang hayaan ang kanilang anak na babae, si Phoebe, na magbuntis sa iyong anak. Pagkatapos ay maaari nilang tangkilikin ang maunlad na kayamanan dahil sa bata. Nagalit ang mga sarhento sa reception room matapos itong marinig. Ang mga tao mula sa Yates family ay tiyak na alam na walang limitasyon. Ito ay isang kalapastanganan laban sa Diyos sa kanilang mga puso. Sinabi ni Harvey sa walang malasakit, "Haharapin ko ang mga gawain ng Yates family sa pamamagitan ng aking sarili. Sila pa rin ang utang ko sa aking asawa na mga utak sa kanila ngayon ay masyadong maawain para sa kanila." Sa publiko, ang estado ni Keith Yates ay seryoso na nasugatan at hindi maaaring lumabas sa maikling panahon. "Ipaalam sa pamilyang Yates na responsable ako, at tiyak na babayaran ko ang mga ito kung mayroon akong pagkakataon." Kabanata 1135. Sa lalong madaling panahon, ito ay naging sanhi ng isang kaguluhan sa labas. Bagaman hindi masyadong seryoso ang kalagayan ni Keith Yates, kailangan niyang maospital sa ospital ng militar sa loob ng mahabang panahon dahil sa kanyang pakikitungo sa punong tagapagturo. Gayunpaman, ipinahayag ng punong tagapagturo ang kanyang pasensya sa pamilyang Yates at sinabi na dadalawin niya sila sa lalong madaling panahon. Biglang, ang pamilyang Yates ay naging pinakahinahangad ang pangyayari. Bagaman pansamantalang nawala ang third in command ng Southlight, ang pamilyang Yates ay nakipag-ugnay sa Chief Instructor. Ano ang isang karangalan na ito? Si Lola Yates ay mabilis na gumawa ng desisyon. Pagkatapos ay hinailan niya ang mga tao mula sa pamilyang Yates sa sulok at sinabi sa isang malalim na tinig, tila na ang nakaraang pag-aayos ni Keith ay nabigo. Sa makatuwid, hindi natin maaaring sundin ang nasa orihinal na plano. Ngunit hindi mahalaga, ang punong tagapagturo ay tiyak na darating sa pagbisita sa atin sa lalong madaling panahon. Sa oras na iyon, mag-iisip tayo ng isang paraan upang ipaalam sa kanya na uminom ng decoction. Pagkatapos ay gagawin ito, tiyak na hindi niya ito tatanggihan. Matapos marinig kung ano ang sinabi ni Lola Yates, lumitaw ang mga ngiti sa mga mukha ng mga miyembro ng pamilya. Ang nakaraang plano ay upang makahanap ng isang paraan upang ipaalam na si Phoebe ay nagbuntis sa anak ng Chief Instructor at sila ay tangkilikin ang maunlad na kayamanan gamit ang bata. Gayunpaman, naiiba ito ngayon. Ngayon, hanggat ang punong tagapagturo ay dumalaw, hayaan nilang matulog si Phoebe sa kanya. Sa kasong ito, kahit na hindi siya mabuntis, ang punong tagapagturo ay hindi maaaring magtapon sa kanya, tama ba? Ang paghahambing ng dalawang plano, ang pangalawang isa ay tiyak na mas simple, direkta, at epektibo. Ang pinakamahalaga, wala man si Keith. Kaya, ang unang plano ay hindi may segawa. Ang grand event na ito ay natapos na marami sa mga upper-class society na nakakalat at pinupuri ang pamilyang Yates. Ito ay parang ang pamilyang Yates ay nakakuha ng pinakamarami mula sa grand event na ito. Kasunod, ng balita tungkol sa mga pagbabago sa Southlight ay lumabas. Ang pamilyang Leo mula sa Hong Kong ay inabandona ang lahat ng mga ari-arian sa loob ng isang oras at bumalik sa Hong Kong. Ang pamilyang Robbins at ang pamilyang Cloud ay lubos na nasira. Halos kalahati ng pamilya ang napunta sa bilangguan. Ang dalawang pinuno ay nagsagawa ng pagpapakamatay sa kanilang mga tirahan. May mga orihinal na 6 na klase ng mga unang klase sa Buckwood, ngunit ang Naiswells at ang Yates na pamilya ay ang tanging mga nakatayo pa rin. Si Harvey York ay nagbago pabalik sa kanyang casual na damit pagkatapos ng lahat ay tapos na,
at si Bellamy Blake ay sumunod sa kanya. Dinagtagal na tagpuan nila si Mandy Zimmer at ang kanyang pamilya, na mag-iiwan ng isang malaking eksena ngayon. Narinig ko na ang punong tagapagturo ay dumating at pinalamutian ang bagong itinalaga na unang in-command ng militar ng South Light. Kahit na hindi kami maaaring pumasok, ito pa rin ay aming karangalan. Si Simon Zimmer ay nasa mabuting kalagayan sa sandaling ito. Pagkatapos ng lahat, dinala siya ni Harvey sa gayong kamangha-manghang okasyon. Maaari niyang ipagmalaki ito ang tungkol sa harap ng kanyang mga kaibigan sa hinaharap. Si Harvey ay ngumiti at sinabi, "Halika, ama, ina, ipaalam sa akin na ipakilala sa iyo. Ito ang aking kaibigan, si Bellamy Blake. Maaari tayong maging narito ngayon, lahat salamat sa kanya." Si Simon at Lillian Yates ay tumingin sa kay Bellamy ng maingat. Nadarama nila na dapat siyang maging miyembro ng militar mula sa kanyang pag-uugali. Ang dalawa sa kanila ay nananalig sa sandaling ito. Dahil si Harvey ay naging driver ni Prince York, nagbago ang lahat. Talagang kilala niya ang mga tao mula sa militar. Mayroon siyang ilang ambisyon. "Maaari ko bang malaman kung anong posisyon ang iyong hawak, Ginoo?" Tinanong ni Simon ng maingat. Si Bellamy ay tumawa at sinabi, "Ako ay isang commander." Ito ay isang joke lamang sa harap ni Sir York. Hindi alam ni Simon ang tungkol sa mga posisyon sa militar. Gayunpaman, siya ay tumango at sinabi ng magalang sa sandaling ito, "Ikaw ay bata pa at promising." Sa totoo lang, nadama niya na ang taong ito ay malamang na walang mataas na katayuan dahil minsan pagkaharap niya si Harvey tinatawag siya bilang Sir York. Pagkatapos, inanyayahan sila ni Bellamy na magkaroon ng pagkain sa maliit na cafeteria. Hindi alam ni Simon at Lillian na ang mga malalaking shot mula sa militar o ang gobyerno lang ang maaaring pumasok sa maliit na cafeteria na ito. Naisip nila na maaari lamang nilang matamasa ang kanilang pagkain dito sa halip na ang lugar dahil sa hindi sapat na kalagayan ni Bellamy. Gayunpaman, kahit na, sila ay higit pa sa nalulugod. Sa paraan ng paglabas, si Simon ay tumingin sa kay Harvey at sinabi, "Ginawa mo ang isang mahusay na trabaho ngayon. Napakahusay mo ngayon. Dapat kang kumilos tulad nito sa hinaharap." Nauunawaan. Ang pagpapahayag ni Simon ay tulad ng itinuturo niya kay Harvey ang isang aralin.